the ano na the point na maybe VP Sara, do you have any opening statement for our media friends here? Thank you. Yes, opo. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sorry for the short notice and sorry for the technical problems. Thank you for your time this evening and thank you for joining us for this press con. And thank you to the DDS communications team for organizing this press conference. Kung pwede lang, pakiusap lang naman sa inyo, hindi na muna ako sasagot ng questions about the committee hearings kasi gusto ko kasi sana na lumabas muna lahat noong mga accusations nila bago ako sumagot para isahan na lang. Kung pwede lang naman. We stick to my stay in the office of Congressman Pulong Duterte and my visits to Undersecretary Zulaika Lopez. But it's up to you. Kayo nang bahala mag-shoot ng questions ninyo. Meron naman tayong moderator. Thank you. Happy Friday, everyone. Okay. Okay, let's start. JT, maybe you want to have a question muna from the OVP, ano mo, OVP. OVP Media, okay na? Ready na kayo? Red, PMC? Can I go first, sir? Right. First question, Marian Enriquez, TV5. Hi, ma'am. Maybe request po, Sara, any statement muna on your visit po dito kay inyo pong Chief of Staff, kay Attorney Zulaika Lopez. Ngayon po, as we speak sa inyo pong press ko, nasan po kayo ngayon? Kamusta po yung pagbisita po ninyo kay Attorney Zulaika? Sorry for that. Yes. Maraming salamat, Ma'am Marian. Nasaan ako? Nandito ako sa office ni Congressman Pulong Duterte. Binigyan niya ako ng permission kahapon na magstay at mag-office dito sa kanyang opisina to make it convenient para kung kailangan ako ni Attorney Laika na pumunta doon sa kanya for emergency or at any time of the day, pwede akong magpaalam sa House of Representatives na pupunta ako doon sa kanya. She has expressed fatigue, nausea, lightheadedness. Hindi siya nakapag-therapy kahapon. Meron siyang physical therapy plan kasi hindi siya nakapag-therapy kahapon kasi hindi napayagan. So may mga nararamdaman siya health-wise. And ang gusto niya kasi talaga sana is for her peace of mind, samahan ko siya doon para makatulog siya. But the best alternative namin at this point, sabi ko sa kanya, is for me to stay dito sa office ni Kong Pulong so that anytime na she has a panic attack or an anxiety attack, and she feels, kasi lagi niya sinasabi, nasusuka ako. Although thank God, hindi pa naman siya nasuka or sumuka. But for the past year, 2 beses na rin kasi siya na admit sa hospital sa pagsusuka. So yun. She is in high spirits. Actually, napapatawa ko pa siya. So ibig sabihin, na nagigets pa niya yung mga jokes ko. We divide the time na magkasama kami sa talking about personal things and talking about work. So hinahati namin yung time sa oras sa ganun. Kagabi, suppose ang ni-request ko sa House of Representatives and ginrant naman nila is 7 p.m. to 10 p.m. na meeting dahil nanggaling pa ako ng Davao City. So umabot ako dito, I think mga 8 p.m. na. Nakapag-usap kaming tatlo kasama yung lawyer niya at nakapag-meeting kami for the office kasama yung assistant niya. And then after that, kumain siya.
So medyo na ano kami doon, na okay kaming lahat kasi kumain siya. Mahirap siya pakainin ngayon kasi lagi niyang sinasabi, wala akong gana kumain, wala akong gana kumain. And galing ako Davao, so nagkausap din kami, nag-message din kami ng mama niya. And yun din yung pakiusap ng mama niya, just to make sure na nothing happens. Nothing happened to her. Okay. Marian, any So, follow-up? yes, yun yung nangyari kagabi. And then ngayon, kanina, I visited twice. Ang schedule ko kanina sa meeting with her was 11. It was a last meeting, a working meeting. So 11 a.m. to 1 p.m. And then sa hapon naman, it was a dinner meeting, 5 p.m. to 6 p.m. So apparently, sabi ng mga assistant niya, she only eats kung nagsasabi ako na kumain na siya. So wala nga daw talagang gana kumain. Although nagpapasalamat din kami kasi marami ding mga tao na nagpapadala ng mga paborito niyang pagkain. Thank you. Ma'am, yes, thank you. Marian, follow-up? Opo. VP, kasi I understand that Attorney Zulaika po will be detained po dyan sa House until Monday, no? The next hearing po ng Committee ng Good Government. So, you also wrote a letter po dito sa Good Government Committee asking sana na doon po sana kayo makasama mismo si Attorney Zulaika sa detention facility, and dininay po yun as per dito sa letter po ni Chairman Joel Chua. First, what's your reaction on that? Hindi po kayo doon mismo sa detention facility, since ang sabi nga po is hindi naman puro kayo na contempt or kailangan doon. So, will you still be staying there po dyan sa office ni Kong Pulong until Monday? And will you be attending the committee hearing na po? Rerekta na po ba kayo sa Monday? Yes, so unang-una, nagpapasalamat kami kay Congressman Joel Chua dahil sa mga requests, binibigay naman niya yung mga requests ni Yusek Lopez. And yung mga requests ko, sabi ko to visit, subject to their rules doon sa detention center, umuon naman siya. So on that point, nagpapasalamat kami. So ano nga ba yung tanong? Will I be here until Monday? Actually, sa meeting namin kagabi, there is we were initially doing a planning session last night to stay here until after the New Year's. Kasi we were comparing the time period to Ilocos 6, and then ito din yung time period ng Ilocos 6 who spent Christmas and New Year's dito sa detention. So kagabi, yung planning talaga namin was until after the New Year, yung detention. Because sinasabi ko naman lagi, no, hindi ko sinasabihan yung mga tao ng Office of the Vice President, umattend kayo, wag kayo umattend. Because after all, sila yung uupo doon, sila yung mapapahiya. And it will be their own mental struggle yung mangyayari doon habang nakaupo sila. So hindi ko sila sinasabihan kung ano yung dapat nilang gawin. Ang sinasabi ko lang lagi, let us know what your decision is so that we can help you. Ang expectation namin, kung dumating si Sec Lemuel Ortonio on Monday, he will be detained kasi meron siyang 2 consecutive contempt orders. And alam niyo naman dito sa Kongreso, no, sila naman kasi nagsasabi kung ilang araw, ilang buwan. So ang preparation namin is until after the New Year. And then the next planning namin is until after Congress adjourns, which is on June. So may mga ganun kami na mga plano. And because nandiyan si Attorney Lopez na detention, because of me, I am here sa office ni Congressman Pulong Duterte because of okay.
nandyan siya sa loob, si Yusek Zulaika Lopez, nandyan siya sa loob because of me. Ako naman kasi talaga yung target ng committee hearings. Nandito ako sa loob ng office ni Congressman Pulong Duterte because of her in detention. So expectation namin pagdating ni Gina Acosta, kung darating man siya, pagdating ni Lemuel Ortonio, ni Sunshine Fajarda, and ni Edward Fajarda, ganun na rin yung gagawin namin. So kaya nga yung sinabi din ni Congressman Pulong, he gave me permission to stay indefinitely and hold office indefinitely dito sa office niya. Thank you. Marian, okay ka na? Sorry. Attend ba ako sa Monday? Hindi pa namin napapag-usapan ng lawyers ko because nakatutok kami kay Yusek Lopez sa ngayon. So likely pag-uusapan namin yan sa VP. Thank you po. Pwede Ma'am? po last one, sorry. VP, you mentioned about your plans spending Christmas and New Year with kung sino pa po yung mga darating. Pero clearly po, ang panawagan po ng komite ni Speaker Romualdez is dumalo na po una, yung 4 po sana, no, na una na pong na-contempt. Kung dumalo lang po sana sila, they can actually terminate na po, no, yung hearing kung maraming may makukuha na po kasi sa information, lalo na po doon sa mga SDO, Special Disbursing Officers, sa sina Fajarda and si Acosta. So sila po yung parang pinaka na-mention na pinaka kailangang mga tao. And si Speaker Romualdez even said yesterday po sa ambush na he was reacting about your sentiment na nadamay po, no, naawa po kayo sa inyong mga opisyal dahil nadadamay po sila dun po sa nangyayari and yung pagpo-persecute nga raw po sa inyo. So ang hamon po niya kayo na po mismo sana yung dumalo po sa pagdinig at sumagot po dun sa tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund. Ano po yung take niyo? Kasi for them hindi na po to kailangan pa sanang tumagal kung i-urge po sana natin itong mga Marian, opisyal. kindly wrap up your question. If we just urge po itong ating mga officials Marian, for kindly wrap up your question. yun lang po, ma'am. Can you comment on that? Hindi raw po ito tatagal kung papuntahin niyo na po itong 4 na officials niyo and kayo po mismo sana ang sumagot para matapos na raw po itong issue. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na, no, at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So, I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. 'Di ba? Kami may respeto kami sa oras nila. Dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila na hindi uma-attend, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not give him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So,
wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then, doon naman sa 4, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide, kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first hearing where you attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation, and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Ano bang tawag yan? Defamation. Nakikita nyo, defamation ng pagkatao ng mga uma-attend. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung sa ilang ibati, pasagdi na sila. Okay. Next question, Red, Manila Times. Red, Hi, Ede? Ma'am, good evening po, ma'am. Ma'am, sabi po ni Kong Joel po today and yung mga leadership po, si Dong Gonzales, Manix Dipe, and David Suarez na to put it succinctly, hindi na raw po ginalang yung House of Representatives and parang binastos daw po yung House of Representatives dahil sa pagpunta niyo po doon kagabi kay Attorney Zoleka. Your thoughts po, ma'am, doon sa sinabi ni na Kong Chua and then the House leaders po, ma'am? Yung pagbisita ko last night, nagpaalam ako. It was on paper. Yung pagpaalam ko na I was requesting for a meeting 7 p.m. to 10 p.m. Ang hindi ko lang nalagay doon kung bakit. Kasi nanggaling ako sa Davao City and yung flight ko arrived 5:30 p.m. Took me 3 hours, 2.5 hours to get to Batasan. Kaya 7 to 10 p.m. yung ni-request ko. But nag-request kami ng meeting na pinayagan naman nila. Ma'am, kasi po parang sinasabi po nila na parang ano daw po yun eh. The word they said was parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. I mean, your reaction lang po, ma'am. Kasi parang ang dating po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, pumapunta po kayo, pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po hindi po kayo pumupunta. Yes, tama 'yon. Tama 'yan. I don't know kung sugod ang tama na word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama 'yon. Hindi talaga ako uma-attend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer
to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case. So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay, ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bantiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt. I will be here for President Duterte, but I will not answer to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Last na lang po, ma'am. Ma'am, ano pong reaction ninyo when Castro was the one who cited Yusek Zuleika in contempt? Ano pong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zuleika? Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba sa ibang bansa, kapag convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino na ganito ang ating House of Representatives. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay. Next question, Jason, SMNI. Thank you. Hi, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yeah, clear. Parang Yes. clear. Yes, ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay yung talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin. Pasagdan nato sila sa ilang gibati. Hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleika Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA
Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Okay. Mhm. Any more, Ma'am, Jason? yes. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila ma'am, hindi na po maiwasan, nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil po ang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite in contempt sa isang abogado na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho. Then sa isang hearing din, parang mas kinukundena pa yung may ginawa against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga drugista. Oo, sa totoo nga, yun din ang sagot ko as kanina, no? Sabi ko nahihiya ako para sa Pilipinas. Kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. Naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nilang makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo, nagsabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero, di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya eh. Jason, okay Yes, na? ma'am. Last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbo uli bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, oo. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP, nakatago siya sa pangalang tupad. So, unang-una, pera nyo yan, pera yan ng bayan, tanggapin nyo yan. Hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano dapat ang natatanggap ninyo. Huwag kayo magpadala sa vote buying kasi we will end up in an embarrassing situation na nanonood sa atin ang mga ibang bansa kasi ganito ang nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero tingnan nyo ang past nung politiko na yan. Ano bang nagawa niya? Ano bang nabigay niya? Ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay? And pangatlo, galing ako sa political dynasty ha. Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo. Pag-isipan ninyo
kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay? Okay ka na, Jason? Are you Daghang satisfied? salamat, ma'am. Okay. Thank Next you. question. Next question, Dempsey, Philippine Daily Inquirer. Hi, ma'am. Good evening. You mentioned a while ago about parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon ngayon. And so, Yes. na-discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sanang legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what could possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now for you to go to Supreme Court? I mean, di ba, parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang nape-persecute ng araw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then? Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni verification of non-forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang, yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up. I mean, what would prompt you or what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms, pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa iyo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro,
harm to the safety and security of OVP personnel? Yan lang ang maisip ko ngayon, top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, di ba? Mhm. From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yun na ma'am. Thank you. Okay. Okay, thank you, Dempsey. Next question. Kat Domingo, ABS-CBN. Kat? Kat, are you there? Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference nyo na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po to, ma'am? Sit in. Sit in na lang. Sit in. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mame-mention ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita niyo doon sa loob, if you're allowed to visit Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw, because I'm waiting for them to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa eh. Para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga, ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung kinakasangkutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Sorry, ma'am, envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko na I'm waiting for them. Na umabot sila doon. Ngayon kasi tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos, as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings? Sit in interview, ma'am. Better sit in. Yeah. So, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Kukonti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso.
Tapos, kukonti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino. I'm sorry, Thank you po. sandali lang Ay, ha. Hindi sige si po. Franz lang. Exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Miss Kat. Glenn Wego, DZWB, Jemmy Superradyo. Glenn, pasok. Hi, BP, maayong gabi. Oo. Ma'am, tanong ko lang ho sana kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year, may kipag-usap po ba kayo sa liderato ng Kamara, PP? Kasi parang kanina naglabas kasi ng aking statement na parang nilalabag nyo na yung protocol po nila. Thank you, ma'am. Oh yeah, yes. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms. Kanina, nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked and then he leave. And no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave, paulit-ulit 100 times. He said, you need to leave. And then I said na, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap. Huwag tayo yung mag-usap dito kasi gusto mo akong paalisin. You want to escort me out. I want to escort you out. So meron tayong kumbaga impasse dito. Sabi ko, yung boss mo congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. They are both above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. But no, sabi ko, kausapin niyo si Congressman Pulong Duterte. Thank you, ma'am. Thank And you. then I told them as well, sabi ko, sir, sorry, dagdag ko lang, I told them as well, I told him as well, sabi ko, sir, alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, meron talaga kaming guide for austerity measures, kung ano yung dapat gawin to save government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ko ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kung kailangan nyo i-cut yung tubig, cut nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yon. Doesn't matter. This is one thing na we have to give to the House of Representatives. I-recognize yung kanilang austerity measures. Pagpatay ng kuryente at ng tubig. But actually, marami akong suggestions sa Speaker of the House on how to improve his compound. Mayroon akong mga suggestions. But yes, baka pagbalik niya sa Lunes, ako na yung speaker dito. VP Speaker na tawag ninyong lahat sa akin. Bumalik na siya. I understand, nasa summer ba siya? Summer ba yun? Sabi sa akin kanina. Meron na naman siyang mga vote buying activities doon sa summer. Okay ka na, Si Glenn? JC, tawagin mo ako VP Speaker sa Monday.
Thank you, ma'am. Thank you. Next question, Kuya Henry Uri, DZRH. Are you still there? Kuya Henry? Oh, wala na. Okay, next. Lanes Kapanti, GMA News Online. Nasel? Nasel? Wala. Okay, next question, Miss Jed. JC, hanggang ano oras tayo? Ma'am, last two questions. 7:30? Last Last two two questions. questions. Okay, thank you. Miss Jed, UNTV. Evening Jed? po, VP. Hmm. Yes po. Apo. Hmm. VP, tanong ko lang po, what do you think would stop all these seemingly attacks against you po? Ay, hindi na, ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una, hindi ko actually naintindihan. Pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. In fact, iyan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. Thank you po, VP. Okay, last question. So yes, Kuya Henry, Kuya Henry, nandiyan ka hindi pa? na titigil yan, ma'am. Kuya Henry. Okay, wala, naputol. So last question is from Haji, Brigada News FM. Haji? Hi ma'am, mayang gabi po. All right. May gabi. Yes. Madam Vice Ate Gabi. President, you've mentioned about the AKAP, the AIX as a form of vote buying. So does it mean po ma'am na dapat po are you saying na dapat itigil na po yung pagkasasagawa po nitong tinatawag na BPSF or Bagong Pilipinas Servicio Fair, since you've mentioned na yun nga po nagpunta ng Samar si speaker for the BPSF, ma'am? Well, yes, that is a matter na dapat pag-usapan ng executive department. Kasi clearly, ginagamit naman kasi talaga siya sa vote buying. In fact, noong nakaraang barangay elections, meron akong kausap na isang member ng House of Representatives. And then natanong ko siya, sabi ko, magkano ba yung suporta mo sa mga barangay candidates? And then sinabi niya, no, I don't give. Binibigyan ko lang sila ng allotment ng wala pang AKAP on binibigyan ko sila ng AIX and tupad. So clearly sa ganun meron ng parang some sort of admission from a politician na ginagamit siya for vote buying. In fact, noong nakaraang election din ng barangay election, merong nag-file ng case talaga, 'di ba, sa Davao Region kasi ginamit siya pambayad sa mga botante. Well, kung ako ang presidente, hindi ako papayag ng ganyan. Kasi para saan ba yan? 'Di ba para sa mga individuals in crisis at para sa mga kapos? Ang dami-dami kayang nakakatanggap na hindi in crisis and hindi kapos. In fact, sabi nga nung DSWD, bago lang, 'di ba? Nagpalabas sila ng news item. Sinasabi niya doon, wag i-politicize ang pamimigay noong kanilang ayuda. GC, I see that certain Dodi and Kat Domingo naka-raise yung kamay nila. Gusto mo ba sila Ma'am, done na ako, i-acknowledge? sorry. Or Hindi ko wala lang hindi nabasa. Dana po si Kat. Kat is done. Okay. Okay. Dodi? Okay. Oh, Sige. really? Last question. Yes. Hello, BP. Oo, may Dodi Magandang gabi. oo. Yeah. Okay, so citizen lang ako, average citizen, average voter. So obviously, hindi naman talaga in aid of legislation yan. Tama kayo,
VP. And para sa akin, kayo yung kauna-unahang nabudol ni BBM. Election pa lang, alam natin by 2028 kung sino yung susunod, and alam natin lahat kung anong gagawin ng mga yellow and left para ma-prevent yan. Pero look at us now. Ngayon sa bansa natin, na nagiging voice of reason, ito mga left. Mga left, something is wrong. Diba? Ang ako lang, ma'am, is hindi naman seryoso, pero you think may sibling rivalry itong si Senator Amy at BBM? Kasi ini-expose at na-expose tuloy yung leadership ng kapatid niya. Yun lang, ma'am. Okay. Hello? Well, hindi ko alam yung hindi ko alam yung sibling rivalry. So wala akong personal knowledge sa sibling rivalry. I can only answer for sa pamilya namin, sa Duterte family. Kaming magkakapatid, wala kaming sibling rivalry. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Actually, Sir Dodi, yeah, thank for you. pointing that out. Thank you. Naman lang Ma'am, po. Ma'am, For pointing out na ano. Ma'am, may last follow-up si Haji from Brigada News FM. Haji, Yes, JC. pasok niyo na yung, Haji, your last Yeah. follow-up. Yes, Madam Okay. Vice President. Lastly, ma'am, sorry, I clarify ko na po kasi I need to ask this kasi nabanggit po ninyo kanina na you're planning na po as hanggang at least until Christmas or until the New Year kasi parang part to ng planning ninyo na baka sakali na or your expectations would be baka abutin ng ganun po katagal yung contempt order ng since yung mga congressman po yung yung nagsasabi kung hanggang ilang araw. Pero ma'am, may sorry po pero may mga gamit na po ba kayo until at least Christmas sa House of Representatives po? Since indefinitely you were allowed naman po ni Kong Pulong na magstay. Yes, meron akong gamit dito. Actually, ang problema kasi dito, hindi ako nakapaghanda ng maayos. Kagabi lang kasi during our meeting, my meeting with Yusek Lopez na bring up na based on the timelines of Ilocos 6, the case Ilocos 6, umabot sila ng Pasko, umabot sila ng New Year. But nagpabili na ako kanila ng tali kasi dito na lang ako maglalaba. And then dito ko na lang din i-dry yung clothes ko. Medyo madami naman akong t-shirt na nadala. So pwede pa siya. Paulit-ulit lang. Kasi uniform naman yung dinala ko eh. So hindi siya halata na paulit-ulit. Kasi uniform siya ng OVP lahat. Opo. And yung day-to-day activities nyo po, ma'am, as Vice President, ay dyan po kayo mag-office, kumbaga. Yes, kanina I did a Zoom meeting. Si Yusek Lopez din, binigyan na namin siya ng Wi-Fi so she can do the Zoom meetings. Actually sa sa OVP, karamihan online meetings kami, karamihan doon. Bihira yung in-person meetings namin. Doon naman sa mga na-cancel na mga activities, ang ginawa namin ay gumawa kami ng mga video messages. Ginawa namin kanina. 3, and then we have pending 17 video messages that we will do in the next 2 days. Dagan kayo salamat, ma'am. Okay. Okay, that wrap ups our Thank you, press briefing for Sir the Jay. opening JC? meeting. Madam VP, sorry po. Meron pong one question lang from one vlogger po, si EJ Galbot po. Baka pwede po natin i-entertain lang. Si EJ Galbot po. EJ, are you there? Oh, yes. Yes. Opo, sige. Sa vloggers tayo? Okay. EJ? Andiyan po ba siya? Or kung hindi po si EJ, si MJ Cambao, is he here? Ms. MJ, do you have any questions for the Madam VP? Alright, so mukhang wala po. Pero meron pa pong nag-raise ng hand eh. Okay. Are we going to entertain? Ay, sino po? Ayun po si EB Galbot po. Yeah, hi Sir, VP. 1, 2, Opo. Yes. Ay, Inday, may gabi, Inday. Yes, Sara. last
question, sir. Ay, from Cebu, Liloan. The Opo, land of the sir. Cascos. Day, how Maayong gabi. yes, mayong gabi. How is the family, no? Your husband, Mans, and the children, and PRRD dealing with what has been going on for the last 24, almost 36 hours na with you there in the house, and your plan actually to stay there for a while until about after the new year of 2025. Yes, sir. Opo. So as long as merong ma-detain na OVP personnel, kung saan man yon sila ma-detain, our preparation is lalapit ako doon sa kanila so that I can visit them every day para hindi ako nagbabiyahe ng matagal on the road. And then I can do a lot of things as well dito sa office. CPRD, hindi pa kami nagkausap, but knowing PRD, baka nga gusto nun pumunta dito. Kaso isa lang yung sofa dito, kaya hindi pwedeng pumunta si President Duterte. My husband, nag-text siya kanina, nagtanong siya kung ano yung mga kailangan ko, and then I told him na ano naman, kompleto naman yung mga gamit ko dito, so walang problema. And then sa family na naman kasi namin, sir, kapag merong isang parent na wala sa bahay, we always do a video call every night. So meron kaming ganun every night, basta merong isa sa amin na wala sa bahay. So meron kaming communication or meron kaming family discussion every night. Ang hindi ko palang nasabi sa mga bata is kung nasaan ako ngayon. Kasi ang expectation nila ngayon nasa Cagayan de Oro ako. But tonight, during our video call, sasabihin ko sa kanila kung nasaan ako. Especially so that yung isa sa mga anak ko, ninang niya, si Yusek Zulaika Lopez. The only ninang. Kasi ano lang yung godparents niya. Isang ninong, isang ninang. And they're very close, yung anak ko tsaka si Yusek Lopez. So I expect her to understand kung bakit nandito ako. But mag-usap kami mamaya. Day, follow-up question na lang, no? You mentioned Thank you. Baka pupunta si PRRD dyan. Yes. What if maraming mga supporters mo ang gusto na rin pumunta dyan sa Batasan, mga ordinary Filipinos? Yes. Yan din madami actually nag-text sa akin, sir, na gusto nila pumunta. And then sinasabihan ko sila na wag na kayo pumunta. Alam ko lahat ng mga tao ngayon ay kulang ang kita, kulang ang hanap buhay. Sabi ko sa kanila, tumutok na lang muna kayo sa mga trabaho ninyo para maganda or masaya yung Pasko ng mga pamilya ninyo. So yan yung lagi ko sinasabi sa mga tao na sinasabi nila na pupunta sila dito. And then meron ding one or two politicians na nagsabi na pwede ba silang bumisita dito. And then I told them na bisita na lang siguro sila sa office hours na ang House of Representatives. So wag during weekends kasi wala namang opisina dito. And wag after office hours. Thank you, Day. VP, palihog Thank po. you. Sorry, last na ma'am. Maayong gabi. Magandang, yes. Ma'am? Yes. PRRD. Ma'am, sorry. Makakapunta kayo? VP Sara? Hello? VP Sara, sorry, ito, I have to ask a question. Yes, ma'am. Your father po, si former President Duterte Sino to? po, when he attended the Quadcom hearing po before, no? And you were there. TV5. Opo. So, si PRRD po, he took the oath po when he attended the Quadcom hearing tungkol nga po dun sa EJK po nung patayan dun sa kanyang Jaguar. And during our ambush interview po after that,
sinabi niya, he is urging you no to do the same din sana. So far po ma'am, kasi yung ma-attend po ngayon na OVP officials have no personal knowledge po regarding the confidential expenses. And ang itinuturo nga po nila na ay ang specialist bursing officers and chief of staff and kayo po na may nakakaalam nga po dito sa confidential funds. So yung lawmakers po right now are still very hopeful that you will attend the hearing, explain and answer the questions po about the over 600 million confidential funds ng inyong opisina at paano po ba talaga ginasta itong pondo po ng taong bayan. Marian, last question, wrap up here. Kindly wrap up. Okay. Yes, okay. Yes, nagets ko. Unang point mo is sumagot sa mga members ng House of Representatives. Sinabi ko na kanina kung bakit ako hindi sasagot sa members of the House of Representatives. Dagdag ko lang doon na the power of the purse is the power to give or take away money. Hindi sila ang nag-audit ng utilization na ang government funds. Yan ay exclusive domain ng Commission on Audit. Yan ang sinasabi namin lagi. Sumasagot kami, nagko-cooperate kami sa Commission on Audit. Kahit pa we feel na sinasabihan na ang Commission on Audit ng mga House of Members, some members of the House of Representatives kung paano mag-audit, nandoon pa rin kami sa full cooperation sa Commission on Audit. Sabi ni PRD na yun din ang gagawin ko, mag-oath ako and mag-attend ng hearing. As I said, umattend ako. Hindi lang ako nag-oath because meron akong objection sa unconstitutionality ng rules ng House of Representatives. Pero in an inquiry in aid of legislation, does it matter kung may oath o wala yung tao? Nandyan yung tao as a resource person. You're there to ask them information para makakraft ka ng batas. So, does it matter kung naka-oath siya or hindi? Kasi pwede mo, you as a legislator, you have to sift through all the pieces of information that were given, diba? Hanapin mo ano ba ang dito relevant, ano bang hindi relevant para ka makagawa ng batas. Pero hindi naman kasi ganun nang nangyayari. Ang ginagawa nila, they're taking on the role of a prosecutorial investigation. And pagdating naman kay PRD, he's already a former president. So sabi nga niya, di ba, huwag kayo maniwala sa akin kasi vice president lang ako. Hindi ako maniniwala sa kanya kasi former president siya. Hindi naman siya incumbent president. Alright, I think that's it, no? Ma'am, okay na po ba? Thank you! Maraming salamat po. Salamat. Salamat. Bye-bye. Thank you! Thank you Ma'am, po. thank you Ingat po po, kayo. ma'am. God bless Thank po you, kayo sa inyo lahat. Pebbles. And Thank thank you you, DDS communications team.